Ito ang latest update sa kaguluhan sa Senado. May nakakakilabot na mensahe si Senator Panfilo Ping Lacson laban sa naging pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano na isa raw siyang aso at idiniin ng naunang ipagdasal ng publiko ang huli upang hindi raw ito makaisip ng magpatiwakal. Matatandaan kasing nauna ng tumirada si Cayetano noong Biyernes, June 19, natuta raw ng palasyo sina Senate President Pro Tempore Vicente Tito Sotto III at Senator Raffy Tulfo, habang tuta naman daw ng asong si Lacson, si Senator Erwin Tulfo. Ba't doon mo makikita yung graduated din experience? Bakit? Kasi si Senator Tito Sotto and Senator Raffy Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. So sabi nung iba, kung sasabihin mong tuta, ano si Senator Lacson? Hindi na po tuta si Senator Lacson, aso na po siya. Sa naging tugon naman ni Lacson sa pamamagitan ng pag-reply niya sa naturang balita nang nagsaad si Cayetano noong ding Biyernes, Hunyo 19, pinatutsadahan niyang kawawa naman daw ang huli dahil kung ano-ano na raw ang sinasabi nito. Kawawa naman kung ano-ano na sinasabi, parang malapit ng bumigay. Ani Lacson, huwag daw sanang tuluyang mag-meltdown, umatunaw si Cayetano at ipagdasal daw sana ng publiko ang kapwa senador na huwag maisip na tapusin ang kanyang buhay. Sana hindi matuluyang mag-meltdown, ipagdasal natin na huwag makaisip magpatiwakal. Tirada niya. Sa karagdagan pang reply ni Lacson sa naturang issue nito namang Sabado, Hunyo 20, hindi raw siya kailanman tatanggapin na isa siyang aso at binuwelta niya na Kuya Ping naman daw ang tawag sa kanya ni Cayetano. Tila raw self-admission ang tawag sa turing sa kanya ng huli. Aso? I will never admit that. Pero siya, Kuya Ping ang tawag niya sa akin. Matagal na. Self-admission yata ang tawag doon. Pagtatapos ni Lacson. Grabe itong reaksyon ni Senador Ping Lacson. Ha? Grabe itong reaksyon ni Senador Ping Lacson sa sinabi sa kanya ni Alan Cayetano. Ha? Grabe rin naman kasi yung bibig ni Cayetano. Kaya yung reaksyon din naman ni Senador Ping Lacson matindi rin. Ha? So ito mga kabunyog, ang reaksyon ni Senador Ping Lacson kay Alan Peter Cayetano matindi. Ha? Matindi ito mga kabunyog. Sabi ni Senador Ping Lacson, sabi niya ganito mga kabunyog, sabi niya, ito, kawawa naman kung ano-ano nang sinasabi, parang malapit ng bumigay. Sana hindi matuluyang mag-meltdown. Ipagdasal natin na huwag makaisip magpatiwakal. Matindi to mga kabunyog ha? Ano yan? Yan yung reaksyon ni Senador Ping Lacson. Tungkol sa sinabi ni Alan Peter Cayetano. Sabi kasi ni Alan Peter Cayetano, ang Senado daw ngayon, tuta ng Malacanang. Tuta daw ng Malacanang. At ang mga leaders daw nito, halimbawa si Soto, tuta yan. Si Raffy Tulfo, tuta daw yan ng Malacanang. Pero si Erwin Tulfo daw hindi. Tuta na lang yan ni Lacson. Kaya si Lacson niya, sabi ni Cayetano, hindi yan simpleng tuta, aso yan. Malaki na yan. Matagal na yan. Siyempre, tinanong si Senador Ping Lacson kung anong reaksyon. Sabi ni Senador Ping Lacson, matagal na daw siyang tinatawag ni Cayetano. Ang tawag daw sa kanya ni Cayetano, Kuya Ping. Kaya hindi niya daw maintindihan bakit ganun ang sinasabi sa kanya na tinatawag siyang aso. Ang tawag sa kanya daw ni Cayetano, matagal na Kuya Ping. Tapos sabay sabi ni Cayetano, yan ang nakita natin ngayon. Sabi niya, kawawa naman. Kung ano-ano nang sinasabi, parang malapit ng bumigay. Sana hindi matuluyang mag-meltdown. Ipagdasal natin na huwag makaisip magpatiwakal. Ano kayang reaksyon dito ni Alan Peter Cayetano? Ano naman kasi, kung titingnan mo naman talaga kasi ang mga ginagawa ni Alan Peter Cayetano, sobra naman
dapat sana matapos mapalitan yung liderato ng Senado nung nakaraang araw, nung nakaraang yung nakaraang June 17, yung special session. Dapat nung napalitan na yung liderato ng Senado, nakakuha na ng 13 sila Gatchalian, graciously tinanggap na ni Cayetano eh. Di ba sabi niya naman, pag nakakuha na kayo ng 13, tanggapin ko na yan. Wala na kayong problema sa akin. Nakakuha naman na ng 13 ng grupo ni Gatchalian. Tapos ngayon, hindi pa rin siya tumitigil. Bastos ang mga pinagsasabi. Ngayon, nakatikim siya ngayon kay Lacson. Sabi ni Lacson, kawawa naman kung ano-ano nang sinasabi, parang malapit nang bumigay. Sana hindi matuluyang mag-meltdown. Ipagdasal natin na huwag makaisip magpatiwak. Ano yan Yung sinasabi na yan ni Lacson, matindi yan. Parang kaliwat kanang sampal yan sa mukha ni Cayetano. Kasi parang depressed na si Cayetano. Sa sitwasyon kasi ni Cayetano, parang sobrang depression sa nangyari sa kanya, hindi niya pa rin matanggap. Hindi niya matanggap na nakakuha na ng 13 na senador sila Gatchalian at hindi na siya ang Senate President. Dati medyo kumbaga pinagbibigyan pa siya kasi sinasabi niya wala pa namang 13 na nakukuha. Ngayon kuha na yung 13 tapos ganyan pa rin. Parang sobra naman ng pagkaano ni Cayetano. Sobra. To the point na sabi nga ni Senador Ping Lacson, baka mag-meltdown na yan. Ibig sabihin baka bumigay. Kasi iba na yung ugali ni Cayetano. Masyado ng sa kanya. Parang iba yung tama sa kanya, iba yung epekto nung nangyayari. Baka nga bumigayan, sabi ni Lacson. Dapat bantayan. Baka mag-complete meltdown yan. Kaya, ito mga kabunyog? Sabi ni Senador Ping Lacson, ipagdasal, baka kung anong gawin yan. Grabe naman. Dahil lang sa posisyon, ganyan ang inaabot ni Cayetano, Parang na sa kanya. Masyado na siyang obsessed diyan sa posisyon na yan. Ano ba naman kung sila Soto nga, di ba? Actually nung May 11, nung lumitaw si Bato, hindi inaasahan nila Soto yon sa kanila Lacson. Pero biglang lumitaw si Bato. Tapos nag-declare na bakante na ang lahat ng positions tapos ng eleksyon. Nanalo ngayon si Cayetano, nakakuha ng 13. Wala. Ano lang yun? Natanggap kaagad nila Lacson yun, nila Soto yun. Wala silang magagawa eh. Hindi na sa kanila yung mayorya. Tinanggap nila yun. Kahit naman si Chis Escudero. Nung si Chis Escudero ay pinalitan ni Soto, pinaalam lang kay Escudero na pinakita lang yung mga nakaperma. 15 na yung nakaperma doon. At nung nakita yun ni Chis Escudero, na siya? Kumbaga, hindi na nagsalita. Okay. Itong si Cayetano, hindi. Talagang, grabe ang bibig. Kaya, ito, mga kabunyog, so sabi ni Senador Ping Lacson, ibang klase ito. Grabe na ang attitude, ang pinagagawa ni Cayetano, ibang klase na, baka bumigay na yan. Kaya sabi niya, ipagdasal natin. Hindi, totoo yun. Actually, kung titingnan nyo, dapat yata magpa-check na yan si Cayetano. Mga kabunyog, mga kababayan? Ibang klase na yan, hindi na normal. Ito yung latest niya eh. Ito yung latest ni Cayetano. Ito yung latest ni Cayetano. Matapos siyang matanggal sa pwesto, sa isang fellowship ng mga born-again Christians, ay nagsalita si Cayetano. Siyempre, kahit Christian fellowship yon, politika na naman ang pinasok ni Cayetano. Okay, sige, pakinggan natin to Ayan.
My thoughts are not your thoughts. My ways are not your ways. That is, to me, part of the many, many, many mysteries in the Bible. Diba? Parang, how do you have... Pero mark my word, until we deal with K to 12, nang una, yung hirap sa ating bansa. Kawawa talaga. Di ba? So, strategy. So, ano strategy nung kabila? Palabasin ng manggulo. Sila nagpapasok sa NBI. Sila nagsabi sa NBI, full battle gear kayo doon. Sila hindi naglagay ng membro. Sila ang hindi nagpausad sa bills natin. Authorized naman sila na mag-BICAM, etc. Di ba? Sila yung nananakot sa kapwa natin membro na lumipat kayo kung hindi makukulong kayo. Sila ang meeting ng meeting sa Malacanang pero pinapalabas nila tayo unproductive, tayo magulo. Yun ang strategy nila. Ba't tayo papasok sa strategy? In one sense, kailangan mo sagutin yung issue. So like yesterday, pinaalala sa akin nung ating comms, stick to the issue tayo, which is truth. Diba? Na hindi tapos ang laban. Pero ayoko rin naman isipin ng tao, winaldas ko 700 million. Ni 5, may discretionary fund na pwedeng kunin ng Senate President. Marami. Yan. Itigil muna natin dyan mga kabunyog. Itigil muna natin dyan. Itigil muna natin doon yung yung video ni Cayetano. Ano muna tayo? Ayan, ang sabi ni Cayetano, ang strategy daw ng grupo nila Gatchalian, ito mga kabunyog, nagkasundo daw yung grupo nila Gatchalian na magpalit-palitan ng pagbira sa kanya. Panoorin natin tong sabi niya na yan. Aming previous Senate Presidents, tens or hundreds of millions kinuha nisaw kay VP Sara. So ang nangyayari ngayon, they claim to be the opposition, but the opposition oppose. They're actually co-administering. Diba? So, what's my point there? Ang galing ng ginawa nila. Kasi pagka yung congressman hindi nagsalita ng mabigat versus VP Sara, alam nilang pagpalapit na o bumango, kakampi din nila o dalawa kakampi. So, ang ginawa nila, binitawan, sinusuportahan, ginalit, or whatever. No, I'm not saying hindi conviction nung iba sa Quadcom, etc. I'm point, it was a systematic attack. So that nga, hindi na sila, so that point of no return na. Na kung ikaw man si VP Sara, paano mo pang kakausapin yung mga yon? Inupakan ka na ng ganon. Di ba? So ganon din ang ginawa nila ngayon sa Senado. Pag upo ko, tumitingin din sila kasi katulad, alam niyo naman si 14, di ba? Si 14, ilan meetings nag-attend siya, nagkikwento, nagmasama na ng sitwasyon. Etong si Senator Lacson, kung ano nang ginagawa. Tapos nung nagbilangan na, kumampi doon, siya din eventually kumausap sa ibang kasama na bumaliktad, si 14. So ang point ko, anong ginawa nila? Imbis na dumami tayo by them going to us, nung nag-meeting sila, take turns tayo lahat umupak. Kaya alam ko sa grupo nila ang pinakamatalino, si Lito Lapid. Kasi si Lito, parang kasama niyo na ako, pero huwag niyo nang asahan, umupak pa ako. Di ba? I mean, si Lito's the most honest and practical. We're here together, this is politics. Pero wag na tayong gumawa ng imbento tungkol sa kasama natin. Pero sila, nag-take turn sila. Liberal, kayo naman. Rafi Tulfo, ikaw naman. But makikita mo yung diferensya nila eh. Sabi ni Rafi Tulfo, hindi. Yan, mga kabunyog. Ang akusasyon ni Cayetano, pinagkaisahan siya, kumbaga nag-take turns daw, nagpalit-palit yung mga liberal. Ang tinutukoy niyang liberal, sila Kiko. Sila Kiko. Kumbaga, yung mga dilawan, kakampings na senador, si Risa, tapos si Bam, yun daw, binibira daw siya. Pagkatapos, yung magkapatid naman na Tulfo. Pagkatapos, si Lacson naman, saka si Soto. Parang ang sinasabi ni ang sinasabi mga kabunyog ni Cayetano, lahat yun planado. Parang pinagpalit-palitan ang mag-aatsaki sa kanya.
Grabe naman. Yung gano'n namang, ang ganyan naman na iniisip ni Cayetano, masyadong, parang ang tingin niya dun sa mga, sa grupo nila Gatchalian, isang sindikato na pinagkaisahan siya. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Masyadong ang iniisip ni Cayetano, parang pinagkaisahan siya nung group, parang sabwatan. Sabwatan ng Dilawan, ng kakampings ng mga senador, sabwatan ng grupo nila Tulfo, sabwatan ng grupo nila Cayetano at Lacson, sabwatan nila Gatchalian at Subiri. Parang naglahat yun, nagkaisa na magpapalit-palit ng atake sa kanya. Yan yung mga kabunyog, yan yung niya, para sa kanya, napakasama nung grupo nila Cayetano ay nila Gatchalian, na talagang ang ginawa nila Gatchalian planado, parang nagtasking, nagbigay ng ikaw munang umatake, pagkatapos mo ako naman. Ganun mga kabunyog yung kanyang ganun yung kanyang pagtingin sa nangyari. Ang sama ng tingin niya sa lahat ng tao. Yung mga nagko-comment sa kanya, sa tingin niya, yan, planado yan. Parang sindikato na nagkaisang pagtulong-tulungan siya. Hindi naman ganun. Sa totoo lang, nag-obserba tayo, sinubaybayan natin ang mga nangyayari sa Senado. Hindi naman ganun. Ngayon, ang sinaluduhan niya lang si Lito Lapid. Kasi si Lito Lapid daw, hindi nagsasalita laban sa kanya. Ay di ano palang gagawin niya? Ayaw niya palang komentaryuhan siya. Kapag kinomentaryohan siya, si Cayetano, titingnan niya yan na ang planado yan. Ang unang bibira sa kanya, si Larissa at Kiko. Ang sunod na bibira sa kanya, yung magkapatid na Tulfo. Parang salitan, yun. Ang sinasabi ni Cayetano, nag-take turns, nagsalitan sa pag-atake sa kanya. Hindi naman ganun yun. Hindi ganun yun. Tayo nakita natin ang mga nangyari sa Senado. Ang nangyari sa Senado, kagagawan niya. Hindi naman yun bahagi ng plano, ng isang plano. Di ba? Mga kabunyog, mga kabayan, hindi planado yun. Nagre-react lang sila Lacson, sila Gatchalian sa pinagagawa niya. Grabe ang isip nito, mga kabunyog ni Cayetano. Parang siya lang ang tama, siya lang yung makadiyos. Tapos yung mga gumagawa, nagko-comment sa kanya, yan? Bahagi yan ng isang masamang plano. Ganun yung kanyang pagtingin, mga kabunyog, mga kababayan. Wala siyang, hindi niya kinitingnan yung mga developments bilang, halimbawa, kung may mag-comment man sa kanya, hindi niya yan tinitingnan bilang constructive. Hindi, mga kabunyog. Hindi constructive ang tingin niya doon. Ang tingin niya sa lahat ng yun, maitim na plano yan. Maitim na plano yan. Ganun yung kanyang pagtingin. Grabe. Grabe itong taong ito. Itong si Cayetano. Ito pa yung controversial niyang mga statements, mga kabunyog. Yung tungkol sa mga tuta at aso. Yung tungkol sa tuta at aso, grabe ang akusasyon niya. Ang mga senador daw, tuta ng Malacanang, tapos si Lacson, hindi lang daw yan simpleng tuta, aso na yan. Tingnan nyo to, mga kabunyog. I-play ko ito nung sinabi niya yan. Honest and practical. We're here together. This is politics. Pero wag na tayong gumawa ng invento tungkol sa kasama natin. Pero sila, nag-take turn sila. Liberal, kayo naman. Rafi, Tulfo, ikaw naman. But makikita mo yung diferensya nila. Sabi ni Rafi Tulfo, hindi daw sila Malacanang. In other words, hindi sila tuta. Okay. But doon mo makikita yung graduated and experience. Bakit? Kasi si Senator Tito Soto and Senator Rafi Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi siya tuta ng Malacanang. Diba? Kasi nga may hawak sa kanya si Senator Lacson na alam sa kanya. Yung sinabi niya na may tatlong kumausap na wag pumirma. Unang-una, yung dalawa kakampi na nila. Pangalawa, yung kakampi lang isa, nagsabi nakwento din sa akin yon. Sinabi kay Erwin, kami ang ginaganito ngayon. Ito ang hawak sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5.
isang araw ikaw gaganon. Kaya nung una, hindi rin pumirma si Erwin. So, yun ang mahirap sa Senado. 24 lang kami. Araw-araw kami nagkwekwentuhan. Minsan nagiinuman pa. Kaya kung magkwekwento kayo, ayusin nyo kwento nyo kasi alam ko rin yung kwento eh. Di ba? Magkwekwento kayo, bitin pa. O, yung totoo, Erwin Tulfo, isa-isay natin hawak sa'yo. Gusto mo? O, yung contractor na balik-balik sa office mo, yung contractor sa party, marami pang iba. Doon muna tayo. O, marami pang iba. Di ba? Okay. So, sabi nung iba, kung sasabihin mong tuta, ano si Senator Lacson? Hindi na po tuta si Senator Lacson, aso na po siya. Matagal na po matagal na eh. Okay. But ano ang ibig ko sabihin sa aso? Anong klase? Iba-iba kasing klase ng aso. Yung kayo po, pagka may utos sa inyo, kayo ay nag-asikaso. Meaning you take care of it. Meron din pong aso-kaso. Ano yung aso-kaso? Tatahol yung aso, kakasuhan. So kung makikita nyo po makikita nyo, ang usual procedure, kaya may affidavit o wala, ang witness itetest mo, huwag mong pababasahin ng affidavit. Kasi baka hindi siya gumawa ng affidavit. So yun, grabe yung akusasyon niya, no? Ang Malacanang, ang Senado daw ngayon sa ilalim ni Gatchalian, tuta ng Malacanang. Yun ang sinasabi niya, no? Tuta daw ng Malacanang. O ngayon, sabi niya, pero ito yung matinding akusasyon niya. Si Soto, tuta ng Malacanang. Si Rapi Tulfo, tuta rin ng Malacanang. Si Erwin Tulfo, hindi na daw tuta yan. Hindi tuta ng Malacanang, tuta daw yan ni Lacson. Si Lacson, masyado ng malaki yan, hindi na yan tuta, aso na. Grabe. Sobrang bastos, mga kabunyog, mga kababayan. Grabe. Akala mo naman, pag nagsalita siya. Bakit siya ba? Hindi ba? Hindi ba tuta rin siya ng Duterte? Kung makapagsalita itong si Cayetano, akala mo naman napaka-independent minded niya, di ba? Akala mo hindi siya hawak ng kung kani-kaninong politiko. Napaka-ipokrito nito ni Cayetano. Mga kabunyog. Inaakusan niya ngayon ang Senado na hawak ng Malacanang, tuta ng Malacanang. Bakit siya? Ano ba siya? Di ba tuta din siya ng Duterte? Di ba tuta din siya ng Duterte? Totoo yan. Wala namang, lagi ko namang sinasabi rin yan. Ang liderato ng Senado, hindi naman papayag ang Malacanang na ang liderato ng Senado ay hindi niya kontrolado. Siyempre, yan executive legislative, kailangan yan, iisa lang yan. Alangan naman ang humahawak ng legislatura, kalaban ng Malacanang, hindi papayag sa ganun ng Malacanang. O kaya nga ginawan din talaga naman ang paraan ng Malacanang na mapalitan kasi itong si Cayetano, hindi na siya nagja-jive sa interest ng Malacanang. Kaya pero hindi naman ibig sabihin niya na hawak sa liig, hindi naman ganoon. May pagkapino naman niya. Pero itong si Cayetano, kung makapagsalita siya, parang hindi naman siya naging Senate President or hindi siya naging Speaker ng House. Ay bakit nung panahon ni Duterte, nang Speaker siya ng Kamara, di ba pinipilit niya noon na siya pa rin ang Speaker ng House? Pero nung nagsalita na si Duterte, wag na. I-honor mo na yung usapan niyo ni Lord Alan Velasco. May nagawa ba siya? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Ayaw niyang bitawan yung pagka-Speaker ng House. Pero nung si Duterte na ang nagsabi, nung sabi ni Duterte, wala ka ng ang support ng mga kongresista nandun na kay Lord Alan Velasco, i-give up mo na yan. Anong nagawa niya? May nagawa pa ba siya? Wala na siyang nagawa. Yan ang totoo diyan. Sa tinagal-tagal niya, naging Senate President siya, naging Speaker siya ng House. Huwag niyang sabihin hindi rin siya hindi niya rin naramdaman ang control sa kanya. Kung makapagsalita si Cayetano, akala mo naman hindi siya nahawakan ng mga politiko. Tuta siya ng Duterte hanggang ngayon. Duterte puppet. Yan yung totoo. Kaya masyadong ipokrito ito, mga kabunyog, itong tao na to. Binibira niya yung
Binibira niya sila Gatchalian, sila Lacson, mga tuta daw ng Malacanang. Bakit siya? Bakit siya? Hanggang nga ngayon, tuta pa siya ng Duterte. Kahit sinasabi niyang independent Senate sa ilalim niya, hindi naman tayo nakakita ng independent na Senado sa ilalim niya. Ha? Ang Senado sa ilalim niya ay naglingkod sa interes ni Duterte at ni Sara. Yan yun. Sa totoo lang, yan yung ginagawa niya. Hindi naman independent Senate ang ginawa niya sa Senado. Ha? Malinaw yan, di ba? Mga kabunyog mo. Kaya napaka-ipokrito eh. Tumigil na dapat itong si Cayetano, yung mga paulit-ulit niya na tuta ng Malacanang ang Senado. Ha? Dahil siya, wala rin siyang moral high ground para magsabi niyan. Si siya mismo, tuta rin siya ng Duterte. Ha? Hindi, sa totoo lang, ano yan? Ang Malacanang, hindi naman yan papayag na ang Speaker ng House, ang Presidente ng Senado, ay palaban sa kanya. Kaya nga itong si Cayetano, talaga naman, isa sa mga nakatulong na mapalitan siya, ang Malacanang mismo. Kasi nagdideklara na siya ng gera sa Malacanang eh. O, hindi naman papayag ang Malacanang sa ganun. Gagawa at gagawa yan ng paraan. O, inaakusan niya yung Malacanang, pinatawag daw yung mga senador, kinausap doon. Siyempre, bakit nung panahon ba ni Duterte, hindi rin ginagawa yun? Ginagawa rin yun ni Duterte. O, di ba? Ang kabunyog mga kabayan. O, ang isa pang issue, ha? Inaano niya, matindi ito. Sabi niya, mahina daw sa mat si Lacson. Ito, grabe ito. Itong akusasyon nito ni Cayetano. Ha? Pakinggan natin yung sinabi niya na mahina daw sa mat si Lacson. Si Senator Lacson, binaliktad niya. Then, basahin mo na ako, pero huwag niyo nang asahan, umupak pa ako. Di ba? I mean, si Lito's the most honest and practical. We're here together, this is politics. Pero wag na tayong gumawa ng imbento tungkol sa kasama natin. Pero sila, nag-take turn sila. Liberal, kayo naman. Rafi Tulfo, ikaw naman. But makikita mo yung diferensya nila eh. Sabi ni Rafi Tulfo, hindi daw sila Malacanang. In other words, hindi sila tuta. Okay. But doon mo makikita yung graduated and experience. Bakit? Kasi si Senator Tito Soto and Senator Rafi Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi siya tuta ng Malacanang. Diba? Kasi nga may hawak sa kanya si Senator Lacson na alam sa kanya. Yung sinabi niya na may tatlong kumausap na wag pumirma. Unang-una, yung dalawa kakampi na nila. Pangalawa, yung kakampi lang isa, nagsabi nakwento din sa akin yon. Sinabi kay Erwin, kami ang ginaganito ngayon. Ito ang hawak sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5. Isang araw, ikaw gaganon. Kaya nung una, hindi rin pumirma si Erwin. So, yun ang mahirap sa Senado. 24 lang kami. Araw-araw kami nagkwekwentuhan. Minsan, nagiinuman pa. Kaya kung magkwekwento kayo, ayusin nyo kwento nyo kasi alam ko rin yung kwento eh. Di ba? Magkwekwento kayo, bitin pa. Yung totoo, Erwin Tulfo, isa-isay natin hawak sa'yo. Gusto mo? Yung kontrakto na balik-balik sa office mo. Sabi, hindi, naging speaker ako eh. Magaling ang strategy yung speaker. Bakit? Alam kasi nila na sa Pilipinas, we have a two-party system. Di ba? Sabi nung iba, multi-party. Hindi, two-party system tayo. Diba? Party on Friday, party on Saturday, election sa Monday, Tuesday, lahat kakampi na sa administrasyon. May maiiwan lang na konting oposisyon. So in a sense, two-party, administrasyon, oposisyon. Diba? Medyo unique lang ngayon kasi yung mga Pinklawan, Dilawan, kumampi, Marcos na rin. Dahil ayaw kay VP Sara. So ang nangyayari ngayon, they claim to be the opposition, but the opposition oppose. They're actually co-administering. Diba? So, what's my point there? Ang galing ng ginawa nila. Kasi pagka yung congressman hindi nagsalita ng mabigat versus VP Sara, alam nilang pagpalapit na or bumango,
kakampi din nila o dalawa kakampi. So ang ginawa nila, binitawan, sinusuportahan, ginalit, or whatever. No, I'm not saying hindi conviction nung iba sa Quadcom, etc. I'm point, it was a systematic attack. So that nga, hindi na sila, so that point of no return na. Na kung ikaw man si VP Sara, paano mo pang kakausapin yung mga yon? Lupakan ka na ng ganon. Di ba? So, ganon din ang ginawa nila ngayon sa Senado. Pag upo ko, tumitingin din sila kasi katulad, alam niyo naman si 14, di ba? Si 14, ilan meetings nag-attend siya, nag-Malacanang, pero pinapalabas nila. So, pag hindi mo binawasan ng 1 or 2 years o hindi mo pinondohan, there's only 2 ways to solve Philippine education. Buhusan mo ng pera para yung K-12 ay fully funded, authorized naman sila na mag-BICAM, etc. Di ba? Sila yung nananakot sa kapwa natin membro na lumipat kayo kung hindi makukulong kayo. Sila ang meeting ng meeting sa Malacanang pero pinapalabas nila, tayo unproductive, tayo magulo. Yun ang strategy nila. Ba't tayo papasok sa strategy? In one sense, kailangan mo sagutin yung issue. So like yesterday, pinaalala sa akin nung ating comms, stick to the issue tayo, which is truth. Diba? Na hindi tapos ang laban. Pero ayoko rin naman isipin ng tao, winaldas ko 700 million. Ni 5, may discretionary fund na pwedeng kunin ng Senate President. Maraming previous Senate Presidents, tens or hundreds of millions kinuha. Ni 5, hindi ako kumuha doon. Tapos sasabihin nila, 700 million, ginastos ko. Tapos wala. O, unang-una, magaling sa division si Senator Lacson for 2 reasons. Dinivide lang yung 700 by 28 days kasi 25 million or multiply lang 28. Pero mahina talaga siya sa math. Bakit? Because 12 is not 13. Pangalawa, akala ko ba sabi nyo tanggal ako nung June 3? O ilan araw ang May 11 hanggang June 3? O, paano naging 28? Diba? So makikita mo talaga na mahuhuli sa bibig ang isda. Pero bakit nga nanggugulo na manggugulo si Senator Lacson? So on one hand, stick tayo to the issue. On the other hand, there are some issues, tactical issues, na kailangan mo sagutin kasi kung hindi, masisira main message mo. So kung ang Anyway, yan yung sinabi niya na mahina sa math si Lacson, mga kabunyog. Ang kinukomentaryuhan niya dyan, ang kinukomentaryuhan niya ni Cayetano na mahina daw sa math si Lacson, yung tungkol doon sa sabi ni Senador Ping Lacson na sa 28 days na panggugulo ng pamumuno ni Cayetano ay gumastos ang Senado ng 700 million pesos. Nasayang lang yun kasi wala namang nagawa. So ang sinasabi ni Cayetano, mali daw, mahina daw sa math si Lacson. Kasi ang ginawa daw ni Lacson, dinivide yung 700 million ng 28 days. Tapos, ang resulta nun, 25 million. Kaya araw-araw, ang gastos daw, 25 million. So, sabi ni Cayetano, mahina daw sa math si Lacson. Si unang-una, hindi naman daw 28 days ang pamumuno niya. 21 days lang siya. Ha? Kasi hanggang lang sa June 3. Yung June 3, si Gatchalian na. So, bakit daw ginawang 28? Dapat 21. Ha? So, mahina daw si Lacson. Ang actually hindi naman talaga yan istriktong ang punto ni Lacson, hindi naman yung istriktong computation. Ang gustong ipakita ni Senador Ping Lacson, araw-araw ang nagagastos ng Senado, lahat-lahat na yun ng gastos. 25 million. Yan yung parang nagiging standard na budget ng Senado araw-araw. Alam na nila yung gastos na yan na 25 million kasi nagbabudget ang Senado every year. So parang 25 million na yung standard na gastos. Ngayon, kung 25 million yan, ay 28 days na nagulo ang Senado dahil kay Cayetano. So 25 million a day times 28 days, 700 million. Yan yung ibig sabihin ni Lacson na sa loob ng 28 days na nagulo ang Pilipinas, ang Senado sa ilalim ni Cayetano, sayang ng pera na yun. Ay ito namang si Cayetano, masyadong makitid ang pag-iisip. Gusto niyang ipakita na mahina sa math si Lacson kasi mali yung computation.
Unang-una daw, hindi naman siya 28 days, 21 days lang. Kasi hanggang lang siya June 3. Oo, pero ang kaguluhan sa Senado, hanggang nung nakaraang araw, nagulo ang Senado. Kaya 28 days na nagulo ang Senado, kagagawan ni Cayetano. Yun ang ibig sabihin ni Lacson. Na yung buong kaguluhan tumagal ng 28 days. At sa buong kaguluhan na yon, naapektuhan ang trabaho nila. Hindi sila naging productive. Yun yung punto doon. Ito namang si Cayetano, gusto niya, kwentahin talaga. Ipakita talaga bakit 700 million ang nasayang. Hindi naman ganun yun eh. Ang sinasabi lang ni Senador Ping Lacson, nagulo tayo sa loob ng 28 days sa ilalim ng mga ginawa ni Cayetano. Sayang ng 700 million. Yan ang nagastos ng Senado sa loob ng 28 days. Bakit 700 million? Ay mukhang ang standard nilang gastos ay 25 million a day. Lahat na yon, lahat ng gastos. So, 25 million times 28 days, 700 million nga yun. Ay ito namang si Cayetano, talagang gusto niya ipakita na yung mathematical computation yan, hindi naman masyadong mababaw itong si Cayetano, mga kabunyo. Ano yun? Ang sinasabi ni Senador Ping Lacson, humihingi siya ng paumanhin sa taong bayan dahil magulo ang Senado nung nakaraang mga araw. 28 days yun, yung buong kaguluhan na yun. Hanggang sa nung araw na na-elect na si Gatchalian bilang Senate President, paglipat ni Villanueva. Pero yung 28 days na yon, hindi sila naging productive. Kaya sabi ni Lacson, sayang yung nagastos doon. 25 million a day yun. 25 million pesos a day. Tapos 28 days yun. 700 million nga. Ang sabi naman ni Cayetano, bakit ngayon daw naka-break ang Senado, naka-recess, gumagastos din ng 25 million? Hindi ibig sabihin, sayang din yon. Oo. Pero nung panahon kasi, nung May 11 na maging Senate President siya, hindi naman naka-recess ang Senado. Hindi naman naka-break. In fact, dapat nagtatrabaho noon ng matindi kasi magbe-break. Magbe-break nung June 3. Adjournment Senate Day. At mahaba yung magiging break. Kaya dapat, sana, nung panahon ng May 11 na Senate President siya, tuloy-tuloy yung trabaho ng Senado. Pero anong ginawa nila? Nag-absent sila. 3 araw na nag-absent. Yun yung sinasabi ni Senador Ping Lacson na yung panahon ng pagiging presidente ni Cayetano, magulo ang Senado. Yung kaguluhan kay Bato de la Rosa, yung putukan sa Senado, yung pagtakas kay Bato, yung bangayan sa leadership ng Senado, yung pag-absent nila Cayetano. Yun, lahat ng yun, nangyari yun under sa leadership ni Cayetano at sayang ng pera ng bayan doon. Ay ngayon, ito namang si Cayetano, dinadala sa mathematical computation. Hindi, ano lang naman yan ni Lacson. Yung pagkakasabi lang naman ni Lacson, kumbaga, grabe yung nasayang na pera. Sa mga nangyari sa Senado the past month, nakakahiya sa sambayan ng Pilipino. Si pera yun ng taong bayan. Ay ito namang si Cayetano, ang sinasabi niya, mali ang computation ni Lacson. Sos. hindi naman mathematical, mathematical computation ang pinag-uusapan doon. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Hindi, totoo lang. Ito, ang isa pang napansin natin kay Cayetano, grabe ang galit niya kay Erwin Tulfo. Napansin niyo ba 'yon, mga kabunyog? Grabe ang galit niya kay Erwin Tulfo, ibang klase. Actually, ang grabe ang galit niya, dalawa. Kay Lacson at saka kay Tulfo. Ang galit niya kay Erwin Tulfo, grabe. At napakaliit ng tingin niya kay Erwin Tulfo. Imagine niyo, sabi ni Cayetano, ang Senado daw, tuta ng Malacanang. No?
Pero ang mga tuta daw dyan talaga ay si Soto, si Rapi Tulfo. Si Erwin Tulfo daw, hindi tuta ng Malacanang. Tuta lang yan ni Cayetano, ay ni Lacson. Sunod-sunuran lang daw yan kay Lacson. Ganun yung tingin niya kay Erwin Tulfo. Ha? Tapos, sabi niya, kaya si Lacson, hindi na yan simpleng tuta, aso na yan. Pero ang minamaliit niya doon, si Erwin Tulfo. Minamaliit niya na parang hindi nga ito pinapansin ng Malacanang. Kasi parang, wag na yan. Kasi yan si Erwin Tulfo, susunod naman yan kay Lacson. Kung anong sabihin Lacson, susunod yan. Hindi naman ganun yun. Masyado namang mapang-insulto itong si Cayetano. Masyadong mapang-insulto. Ay kasi talaga namang si Erwin Tulfo, hindi rin sila inaatrasin ni Erwin Tulfo eh. Ay di ba pinipilit nila Cayetano na si Pia Cayetano yung chairperson ng Blue Ribbon. Tapos nung plano sana nila noong June 16 magse-session sana yung Blue Ribbon. Yung si Mike Defensor ang nag-announce. Ay winarningan sila ni Erwin Tulfo. Sabi ni Erwin Tulfo, sige gawin nyo yan. Pwede kayong makasuhan ng usurpation of authority. O, di ba? Natakot si Cayetano, hindi sumipot. Natakot din si Marcoleta, hindi sumipot. Kaya nga naghinanakit si Mike Defensor eh. O, kaya grabe ang galit niya kay Erwin Tulfo. Kasi si Erwin Tulfo, lumalaban sa kanya eh. Lumalaban sa kanila. Pumapalag si Erwin Tulfo. Eh di ba minsan sinabihan sila ni Erwin Tulfo. Sabi ni Erwin Tulfo, sige gawin nyo yan. Ipapa-aresto ko kayo. Kahit senador ka, ipapa-aresto kita. Kaya lang, medyo binawi na yun ni Erwin Tulfo kasi in-advisean rin ng mga kasamahan niya. Hindi, wag mong sasabihin yon, medyo hindi maganda yon. O, tinanggap naman ni Erwin Tulfo na sorry sa nasabi ko. Pero sa totoo lang, si Erwin Tulfo kasi yung pumapalag sa kanya eh. Si Erwin Tulfo, kaya ngayon, ang tingin niya kay Erwin Tulfo, napakababaw. Minamaliit niya si Erwin Tulfo. Sabi niya, yan si Erwin Tulfo, hindi tuta ng Malacanang yan. Tuta yan ni Lacson. Kumbaga kung ano daw ang sabihin ni Lacson, gagawin yan. At inaakusahan niya pa si Tulfo. Susunod daw yan kay Lacson kasi may tinatago yan. May alam daw si Lacson kay Tulfo, kay Erwin Tulfo, kaya takot daw yan. Kaya nung una daw, hindi pumipirma si Erwin Tulfo doon sa partial report ni Lacson. Pero siguro daw, nung tinakot na ni Lacson, nang alam ni Lacson kay Tulfo, pumirma na ito. Hindi, yun yung ganun ka ito si Cayetano. Napanood nyo ba yon yung sinabi niya yon? Ganito pagkakasabi niya, mga kabunyog. Yung message natin is good daw kay... Sabi ni Rafi Tulfo, hindi daw sila Malacanang. In other words, hindi sila tuta. Okay. But doon mo makikita yung graduated din experience. Bakit? Kasi si Senator Tito Soto and Senator Rafi Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi siya tuta ng Malacanang. Diba? Kasi nga may hawak sa kanya si Senator Lacson na alam sa kanya. Yung sinabi niya na may tatlong kumausap na wag pumirma. Unang-una, yung dalawa kakampi na nila. Pangalawa, yung kakampi lang isa, nagsabi nakwento din sa akin yon. Sinabi kay Erwin, kami ang ginaganito ngayon. Ito ang hawak sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5. Isang araw, ikaw gaganon. Kaya nung una, hindi rin pumirma si Erwin. So, yun ang mahirap sa Senado. 24 lang. Yan So, napanood nyo? Yun ang akusasyon niya kay Tulfo, kay Erwin Tulfo. Na si Erwin Tulfo daw, wala naman yan. Hawak lang yan ni Lacson. Kaya kung anong ipagawa daw ni Lacson, gagawin yan. Kasi may hawak daw na alas si Lacson kay Erwin Tulfo. Ang sinasabi niyang hawak na alas, yung mga kontrata ni Tulfo, ni Erwin Tulfo, sangkot din daw sa mga kontrata. Ganon katindi ang mga nito ni Pero hindi niya naman na ipapakita yung mga ebidensya niya. Kung ano-ano lang sinasabi nito ni Cayetano. Kumbaga sa ngayon, marites na ito. Imaginein mo yan, senador ka tapos marites ka. Ganon mga kabunyog ang gawa ngayon ni Cayetano. Grabe. Ano na yan?
ito pa yung mga birada niya kay Erwin Tulfo. Ito pa, mga kabunyog. Ito pa yung birada niya kay Erwin Tulfo. Kami, araw-araw kami nagkwekwentuhan. Minsan nagiinuman pa. Kaya kung magkwekwento kayo, ayusin nyo kwento nyo kasi alam ko rin yung kwento eh. Di ba? Magkwekwento kayo, bitin pa. Oh, yung totoo, Erwin Tulfo, isa-isay natin hawak sa'yo. Gusto mo? O, yung contractor na balik-balik sa office mo, yung contractor sa party, marami pang iba. Doon muna tayo. Marami pang iba. Di ba? Okay. So, sabi nung iba, kung sasabihin mong tuta, ano si Senator Lacson? Hindi na po tuta si Senator Lacson, aso na po siya. Matagal na po matagal na eh. Okay. But, Yan. Yan mga kabunyog, ang mga binitiwan ni Cayetano. Grabe ang bira niya kay Erwin Tulfo. Galit siya kay Erwin Tulfo kasi nung nilagay si Erwin Tulfo na chairman ng Blue Ribbon, ito yung nagka-counter sa kanila eh. Kinaka-counter ni Erwin Tulfo si Pia Cayetano. Kinaka-counter ni Erwin Tulfo si Marcoleta. Kinaka-counter si Alan Peter Cayetano. Kaya galit na galit sila kay Erwin Tulfo. Pero mabuti na lang si Erwin Tulfo nagtitimpi rin nagkukontrol din. Nung una sabi ni Erwin Tulfo, sige gawin nyo yung Blue Ribbon Committee hearing nyo. Usurpation of authority yan. Pag ginawa nyo yan, ipapa-aresto namin kayo. Pero nung bandang huli, medyo binawi ni kasi senador pa rin naman yan, sila Cayetano, sila Marcoleta. Pero talagang ito si Erwin Tulfo, nagtitimpi lang kay Cayetano. Kasi ibang klase na kasi itong si Cayetano. Katulad niyan, yung mga pinagsasabi niya. Okay, so yan mga kabunyog, mga kababayan, yan ang ating punto por punto. Yan po ang mga sinabi ni Cayetano at yan po yung ating reaksyon sa kanyang mga sinabi. Sinagot natin punto por punto. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.